Okay, sige po, tayong lahat ay tumayo. Please all stand. Tayo po ay darako sa ating pag-aaral. Matthew chapter 24. Babasahin po natin ang mga talatang 3 hanggang 14. Katulad po ng nabanggit natin last 2 Sundays ago. Last week, nagkaroon po tayo ng bisitang misyonero. Salamat po sa challenge ng salita ng Panginoon, patungkol sa gawain sa pagbimisyon. At ngayon po natin officially sisimulan ang pag-aaral natin patungkol po sa end times. Nabanggit po natin ito nung nakalipas na mga linggo. At simula po ngayong araw hanggang sa darating na mga linggo, pag-aaralan po natin, mga kaibigan, ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol po sa mga huling araw o end times. Very, po ito, timely, sa nangyayari ngayon. Maraming kaguluhan, maraming katanungan, maraming takot, at madalas nagtatanong ang maraming tao, Pastor, malapit na po bang magunaw ang mundo? Ano po ba ang sinasabi ng Bible patungkol dito? At ito po ang dahilan bakit tayo po ay mag-aaral nito. Para hindi tayo, mga kaibigan, nabibigla at hindi tayo natatakot at hindi tayo nawawala sa, alam po natin yung disenyo ng Diyos, bakit nangyayari ang lahat ng ito. At ito po ay nasa banal na kasulatan at kailangan lang po nating aralin at isapuso upang kapag nakakakita at nakakaramdam tayo, nakakarinig tayo ng mga bali-balita na nakakatakot na parang malapit na talagang magunaw ang mundo, alam po natin, at ang salita ng Panginoon na magbibigay ng gabay sa bawat isa. Okay? So, Matthew chapter 24, basahin po natin verses 3 to 14. Ang sabi po in verse number 1, unahin na po natin in verse number 1 hanggang talata pong 14. Verse number 1, sabay-sabay po nating basahin, begin. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to shew him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, See ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming, and the end of the world? And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. And there shall be famines and pestilences and earthquakes in divers places. All these things are the beginning of sorrows. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. And many false prophets shall rise, and shall deceive many. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that endure unto the end, the same shall be saved. And this gospel of the kingdom shall be preached into all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Amen. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Let us pray. Nalangin po tayo. Lord, bigyan mo po kami ng wisdom. Bigyan mo po kami ng pangungusap ng Holy Spirit. Kailangan po namin ng gabay, ang pagtuturo, pagbibigay sa amin, Panginoon, ng bukas na kaisipan, ng bukas na puso, bukas na tainga upang maunawaan namin, Lord, at makita namin ang kalooban mo sa iyong salita na unti-unti nakikita namin, Panginoon, na nagaganap sa aming pong paligid. Ang layunin po, Panginoon, ng aming pong pag-aaral ay hindi po para maghasik ng takot, kundi ang layunin ng aming pag-aaral ay upang ihanda kami, maging mapagmatsyag kami, at patuloy namin, Lord, na kilalanin ka, pasalamatan, at magtiwala sa iyong salita sapagkat ang salita mo po ay totoo, natutupad, at ang kalooban mo, Panginoon, ang siyang magaganap.
Ama, tulungan mo po, Panginoon, magkaroon kami ng tamang attitude sa pagharap, Panginoon, sa mga paparating na mga bagay. Yamang kami po ay kinikilala naming nasa mga huling araw na. Itinataas ka namin, Panginoon, sa aming pag-aaral na ito. Pinabalik namin lahat ng kapurihan at pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magsiupo po tayong lahat. Para po sa umpisang pag-aaral po natin, marami po tayong tatalakayin, kaya wag po kayong mawawala every Sunday. Napakahalaga po ng tatalakayin natin. Pag-aaralan po natin ang Book of Revelation, kasama na rin po ang Book of Daniel na siyang nagbigay po ng maliwanag na prophecy sa mga kaganapan o mangyayari sa darating na mga araw na ngayon po unti-unti nakikita po natin, nag-a-unveil na totoo talaga ang Word of God. Kaya napakahalaga na para maharap natin ng tama ang paparating na mga araw, hindi po pwedeng mawala ang Word of God. Kasi kapag wala ang salita ng Diyos at hindi tayo grounded sa Word of God, ang magiging epekto nito takot. Matatakot po tayo. Magwo-worry tayo, hindi tayo magiging masaya. Hindi tayo mapagkakatulog. Pero kapag alam natin ang salita ng Diyos, ang magiging effect po sa atin, hindi takot, kung hindi una sa lahat, lalo tayo maghahanda. Imbis na magiging takot, magpapasalamat tayo, at imbis na magiging takot, mapapalitan ng pagtitiwala at pananampalataya. Bakit? Kasi lahat ng nangyayari at magaganap sa mundo po natin ito, lahat nakasulat sa banal na kasulatan. Okay? So sa ating pong paunang pag-aaral, hindi muna po natin tatalakayin yung ibang mga kaganapan, yung po ay ilalaan natin sa mga susunod na mga Sundays. Ang pag-aaralan po natin ngayon, ang paksa po natin, gusto ko pong simulan sa pamagitan po ng pag-share ng isang mensahe na pinamagatan po nating Facing the End Times Faithfully. Facing the End Times Faithfully. Hindi natin maitatatwa na nasa huling araw na talaga tayo. Iyon ang reality ng sitwasyon at ng kalalagayan po natin ngayon. Tayo po ay nabubuhay sa panahon na kung saan maraming mga tao ang nagtatanong. Alam po nyo, kung meron pong mga tao na nagtatanong at kinoconsider ang kinabukasan at kung ano pa talaga ang sinasabi ng banal na kasulatan, ay ito na po yun. Kaya nga madalas ang laging tanong, ito na ba ang kawakasan ng sanlibutan ng buong mundo? Is this the end of times? Tayo ba ay malapit na? Ganun pa bang kahaba? Ganun pa bang katagal? Makikita pa, mapapanood po natin sa mga headlines ng mga balita na kadalasan punong-puno po mga kaibigan ang mga balita po natin ng wars. Amen? Wars. Rumors of wars. Hindi lamang patungkol sa gera, kundi makikita natin moral decline. Which is sa 2 Timothy chapter 3, kitang-kita po natin that in the last days, perilous times shall come. Sa mga huling araw, mga kaibigan, hindi po titigil ang imbensyon, ang pag-iisip ng tao na ang buhay ay bumuti, pero ang sabi ng banal na kasulatan, sa mga huling araw, magiging mapanganib ang paligid natin, at maraming mga tao pasama ng pasama. Totoo po ba yon? Yan ang katotohanan. Moral decline. At makikita natin yan, hindi lang sa paligid natin, kundi maging sa cellphone natin. Kaya sa ating mga magulang, ingat po tayo sa ating mga anak. Alam niyo kung bakit? Kasi ngayon, mga kaibigan, kung merong number one tool na ginagamit ang kaaway para i-infiltrate ang ugali ng ating mga anak, ang morality ng mga anak natin, cellphone na po yun. Cellphone na, maniwala po kayo. Hindi natin alam kung ano ang napapanood nila. At hindi natin alam kung ano mga isinisiksik na kaisipan ng mundo sa isipan ng ating mga anak. Grabe po, mga kapatid. Sa bansa natin, hindi pa masyado, pero kung makikinig tayo ng mga balita sa ibang bansa, lalong-lalo na sa mga bansa sa Amerika, may po ba sa West, alam po nyo, mga kaibigan, grabe na po doon. Grabe na po. Isang araw, tatalakayin po natin kasi kasama po yan sa pag-aaral natin. Pero kitang-kita natin yung moral decline. Moral decline ng tao. At hindi lamang po yan, kundi yung tinatawag nga po nating global uncertainty. Apektuhan tayo ng iba't ibang mga pangyayari na hindi isang bansa lang ang naapektuhan. Kundi ang epekto, mga kaibigan, pang buong
pangbuong mundo at pangbuong daigdig, na madalas ay nagdudulot sa ordinaryong tao, maging sa mga mananampalataya, nagdudulot ng takot o uncertainty of the future. Ito pong dahilan bakit natin ito binibigyan ng pansin sa pag-aaral natin. I hope and pray may matutunan po tayo. I hope and pray na maging blessing sa atin. I hope and pray na magbigay po ito ng tamang pakiramdam at tamang pananaw sa pagharap natin sa paparating na mga panahon. Ang goal po, objective ng ating pag-aaral, maging ng salita ng Panginoon, is not to create panic. Kasi meron tayong mga pag-aaralan sa darating mga araw na talagang nakakatakot in the sense na nakasulat sa Bible kung ano yung mga mangyayari talaga eh. Pero hindi po layunin ng pag-aaral natin at ng Biblia, kaya po isinulat yun para mag-create ng takot o panic sa damdamin at kalooban ng mga mananampalataya, kundi to produce preparedness, to prepare us. Not for us to panic. Hindi para mga kaibigan, wag na tayong lumabas ng ating bahay, wag na tayo magkaroon ng kasiyahan, okay? Sa maayos na paraan, of course. Kundi para tayo ay turuan at sabihan to prepare. To prepare. Ito ang panahon, mga kaibigan, for us to prepare. To prepare ourselves. Saan po? Hindi po, mga kaibigan, sa mangyayaring, alam po ninyo, na trahedya na kung saan lahat ng tao ay mamamatay. Hindi po eh. Hindi. May mga casualties, may kahirapan, pero naniniwala tayo, mga kaibigan, na ang Panginoon may ibinigay, di po ba, na paraan para ang mga mananampalataya ay maingatan at maialis doon sa sitwasyon na kung saan ay dadaan tayo sa matinding kahirapan ng persecution dito po sa lupa pong ito. Sa mga talatang ating pong binasa, makikita po natin na sinagot ni Jesus Christ ang tanong ng mga alagad patungkol sa huling araw. Yun po yung setting ng ating pong talata. Nagtanong ang mga alagad kay Jesus Christ, ano ba ang mangyayari sa darating na mga panahon, sa kawakasan? At mapapansin po natin ang sagot ng ating Panginoong Kristo. Hindi po siya nagbigay ng detalyadong timeline. Hindi niya sinabi, sa ganitong taon, dadating na ang ganito. Wala siyang ginawang detalyadong timeline. Kaya ingat po kayo sa mga nagbibigay ng petsa na dadating na ang Panginoon next week. Sa ganitong taon, di ba, maraming nadaya sa ganon. Ingat po kayo doon. Kasi mismong ang Panginoong Kristo hindi nagbigay, wala pong may karapatang magbigay ng ganon. Ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus Christ at sinagot niya ito, mga kaibigan, ay hindi para malaman natin kung kailan. Ang layunin ng ating Panginoong Kristo sa pagharap natin sa mga huling araw, papaano tayo dapat mamuhay? How should we live? How should we live? Ang question ay hindi lang dapat, what will happen, Pastor? Panginoon, anong mangyayari po ba? Pastor, ano po ba ang mga mangyayari sa darating na araw? Hindi po masamang itanong yon, normal na tanong yon, pero hindi lang dapat iyon ang tanong natin. Ang dapat mga kaibigang tanong ay ganito, papaano tayo dapat mamuhay kung tayo ay nasa mga huling araw na? Ang tema po ng Matthew chapter 24 is not to predict when these things will happen. Ang tema po mga kaibigan ng Matthew 24 is for us to prepare. Preparation. Not prediction, but for us to prepare ourselves sa mga darating na mga panahon, kasi mangyayari ang lahat ng ito. Whether we like it or not, whether tayo mga mananampalataya, magsama-sama tayo, Pastor, mag-pray nga tayo, wag mangyari. Ay kahit po lahat ng tao mag-pray na wag mangyari, mangyayari pa rin kasi lahat ng yan ay nakasulat na sa banal na kasulatan. Ang magagawa lang natin, alam po nyo kung ano, hindi para pigilan. Kundi ang magagawa lang natin, mga kaibigan, ihanda ang sarili natin at mamuhay tayo ayon sa gusto ng Diyos na dapat maging buhay natin sa pagharap natin sa paparating na panahon.
Kaya kapag inaral po natin ang Matthew chapter 24, kapag binasa po natin ang buong chapter, makikita po natin, mga kaibigan, na ito pong talata pong ito, mga talatang ito, mga salita ng Panginoong Kristong ito, ay ibinigay ni Kristo para isang panawagan sa ating mga mananampalataya to be watchful. Be watchful. Mapagmatsyag tayo. Mapagmatsyag. Kaya huwag kayong makikinig ng news nang hindi ninyo titignan sa lente ng banal na kasulatan kasi takot lang ang mararamdaman ninyo. Be watchful. At magiging watchful tayo, mapagmatsyag tayo through His words. Amen? Huwag yung kaganapan lang. Huwag kaganapan lang. Kundi sa pamamagitan ng liwanag ng kanyang salita. Be watchful. Hindi lang po yun, kundi be faithful. Yan ang panawagan, be faithful. Mga mananampalataya. Amen? Kahit may nakikita at naririnig tayo mga nakakatakot na mga bagay, pero huwag maging dahilan para hindi tayo manatili naglilingkod sa Diyos. Huwag maging dahilan yung mga nakikita at nababalitaan natin para magduda tayo sa Diyos. Hindi dahilan para questionin natin, totoo kayang makapangyarihan ng Diyos, ba't nangyayari ito? No. Nakasulat na po yan. Hindi po yan inilihim ng banal na kasulatan. Ang kailangan natin is for us to be watchful and for us to be faithful. Be faithful. Be faithful. Manatili tayong nagtatapat sa Diyos. At ito po ang panawagan sa tao, be ready. Be ready. Sa mga mananampalatayang tunay, we are all ready. Amen? Ready na ho ba kayo? Sa mga mangyayari. Pero baka meron pong mga tao na hindi pa kayo handa. Be ready. Huwag nating ipagbaka sakali. Sapagkat ang pinakamahalaga at pinakaimportante ay walang iba kung hindi yung pupuntahan ng kaluluwa natin. Regardless kung magkakaroon ng gera, regardless kung magkakagutom, regardless kung magkakaroon ng pestilences, ang katawan natin, hindi man tayo habang buhay talagang mananatili sa lupang ito. Tanggap na ho ba ninyo yun? Tanggap na ho ba ninyo yun? Amen? Baka hanggang meron po ngayon, naghahanap pa rin ng fountain of youth na hindi na kayo mamamatay. Kalimutan na ho ninyo, hindi totoo yun. Lahat tayo, ang ating physical na katawan, mawawala. Pero kung merong isang bagay na dapat tiyakin natin at binigay naman sa atin ng Panginoon, ang pagkakataon kung paano is matiyak natin yung patutunguhan ng ating kaluluwa. Are we ready? Are we ready to face the Lord? Kasi po pwedeng dumating po anytime ang kamatayan, po pwedeng dumating na magkaroon ng anumang bagay na nakasulat naman dito sa banal na kasulatan. Pero hindi na pinag-uusapan kung tayo ba'y haharap sa kamatayan ang pinag-uusapan natin. Handa ba tayong humarap dito? If you are not ready, please be ready. Accept the Lord Jesus Christ. Kasi yun lang ang tanging paraan. Tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa, hindi sa pamamagitan ng ating magagawa. So dito po sa mga pagkakataong ito, Jesus emphasizes how to live, not just what will happen. Paano tayo dapat mamuhay? Ano ang dapat na maging isip natin? Ano ang dapat na take natin at pagtanggap natin sa mga bagay na mangyayari sa buhay natin. So ang konting background po patungkol dito, ang sabi naman po ng banal na kasulatan, ito po ay naganap sa usapan po ni Jesus Christ at ng kanyang mga alagad sa Mount of Olives. Yan ang sabi po ng talata. Okay? At ito po ay nangyari days before Jesus Christ was crucified, bago siya ipako sa krus ng Kalbaryo. Sinabi niya sa kanyang mga alagad that the temple will be destroyed. Tama po, no? Sinabi niya eh. Nangyari po ba? Nangyari yan AD 70. AD 70. Winasak mga kaibigan ng Roman Empire ang templo, ang second temple na naitayo muli sa Jerusalem. Nangyari. Kaya ang prediction ng ating Panginoong Kristo, walang nag-iisip na magaganap, nangyari lahat. Amen? Nangyari. At kasama po dito, mga kaibigan, ay yung papangyayarihin pa lang ng Diyos. Parang ito pong prophecy na ito, parang dalawang bundok. Nakakita na po tayo ng dalawang bundok. Magkahiwalay na bundok, pero magkaganyan. Ayan. Yan, magkaganyan. Mukhang magkadikit, pero magkalayo. Ganun pala. Pero kapag tinignan nyo sa ganitong perspective, ay magkadikit yung bundok. Pero ang totoo nun, hindi magkadikit yung bundok, magkalayo. The same. Itong prophecy na ito, may nangyari AD 70, ang Jerusalem Temple ay talagang winasak. Sinunog. Amen?
nawasak at nasira. Pero yung prophecy na nakasulat po dito patungkol sa end of times, hindi pa po nangyayari yun. Amen? Paparating pa lang. At nagbigay ang Panginoong Kristo ng iba't ibang mga bagay na po pwedeng makita natin para magsabi sa atin, we need to be ready. Be watchful. Kasi hindi magtatagal, babalik ang ating Panginoon. 3 bagay, actually 4 po ito. Pero yung isa, itutuloy natin mamayang hapon sa ating Gospel Hour service. So sa ating pong paksa ngayong umagang ito, papaano ba nating dapat harapin? Sino po sa inyong natatakot na kapag nakakarinig tayo ng mga balita at nakakapanood tayo ng balita na nangyayari ngayon sa Amerika, tumaas ang gasolina? Natatakot ho ba kayo? Sino po sa inyo ang naapektuhan ba kayong iba hindi na pagkakatulog? Meron pa kaya akong trabaho bukas? Ano na kaya mangyayari sa hanap buhay namin? I hope and pray maging blessing po ito sa bawat sa atin. Sa salita ng ating Panginoon. Number 1, pag-aralan natin ang sinasabi ng Matthew 24, how to face the end times. First, number 1, be careful in confusion. Kung meron dapat nagawain natin, mag-ingat tayo sa kalituhan. Kasi malilito po tayo at lilituhin tayo. Iyan ang gusto ng dyablo na mangyari sa buhay ng maraming mananampalataya. Malito, ma-confuse. Kasi kapag confused tayo, mga kaibigan, hindi magiging tama ang pananaw natin, hindi magiging tama ang pakiramdam natin, hindi tayo makakapamuhay sa lupang ito ng maayos ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Tandaan po natin, be careful in confusion. Tingnan po niyo ang sabi ng Biblia. Ang sabi po in verses 4 and 5, Matthew chapter 24, verses 4 and 5, ang sabi ng talata, and Jesus answered and said unto them, ano sabi? Take heed that no man, ano sabi? That no man deceive you. Ay, ingat kayo, baka mamaya maraming mga tao ang mandaraya sa inyo. Take heed that no man deceive you. For many shall come in my name saying, ano sabi? Ako si Kristo, I am Christ, and shall deceive many. Pansinin po ninyo, sa dami ng binanggit ng ating Panginoon Kristo, ang unang warning na ibinigay niya sa mga alagad, sa ating mga mananampalataya, is about deception. Hindi niya sinabi ang patungkol sa war, hindi niya sinabi ang patungkol sa disaster, hindi niya sinabi ang patungkol sa papalapit na mga pestilences, kung hindi ang sabi, beware of spiritual deception. Kasi, iyan po ang unang gagawin ng kaaway. Dadayain ang bawat isa sa atin. Ang last days, ang huling panahon, ang huling araw, mga huling araw, ay mamarkahan ng 3 bagay na ito. Ayon sa banal na kasulatan. Una, yung tinatawag nating treacherous or false teachers. Marami po niyan. Maraming maglilipa na mga treacherous, mga false teachers, mga ngaral kuno na itong sabi ng salita ng Diyos, na itong sinasabi ng Biblia, pero kamalian po yun. Hindi po ayon sa salita ng ating Panginoon. Pangalawa, hindi lamang po treacherous or false teachers, but secondly, twisted truth. Katotohanan pero twinist. Pag ang katotohanan twinist, hindi na katotohanan po yun. Ang tawag doon, hindi katotohanan, kalokohan po yun. Okay? So, twisted truth. Kaya ingat po tayo, hindi lahat ng napapanood natin sa TV, sa internet, okay. Amen? Hindi lahat, mga kaibigan, na naririnig natin patungkol sa Diyos, okay. Ingat po tayo, ingat po tayo. Kaya mahalaga, amen, hindi lang yung nakikinig tayo ng ipinapangaral, dapat tinitignan din natin sa banal na kasulatan. Twisted truth. Pangatlo, mga kaibigan, ang last days will be marked by troubled faith. Ito yung panahon na kung saan ang pananampalataya natin talagang, alam po niyo, hindi ayanigin. Talagang magdududa tayo, hahasikan tayo ng pagdududa. Totoo kaya ang Diyos? Bakit nangyayari ito? Asahan po natin, ito po yung panahon ngayon. Ito po yung panahon ngayon. Maraming mga
tagapagturong hindi tama, twist ang katotohanan, at maging ang pananampalataya talagang, alam po yun, niyayanig. Tinatanggal ang pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Ang deception ay nagwo-work sa buhay ng maraming tao kasi ito po ay merong dalawang katangian. Una, it looks right and it sounds right. Kaya nadidisib kasi walang tao na madadaya kung hindi mukhang tama at hindi pakinig. Mukhang pakinig ko tama . Kaya ingat tayo sa nakikita, hindi lahat ng maganda okay. Hindi lahat ng naririnig, di ba, ay tama. Kailangan ingat tayo, kaya importante na tayo ay malalim at maalam sa banal na kasulatan. Okay? Anong kailangan nating gawin? Anong kailangan gawin ng mga mananampalataya? Paalaala po, mati, para hindi tayo malito. Scrutinize what you subscribe to. Sa YouTube, sino ba mga pinakikinggan natin? Una, Christian ba talaga yan? Pastor, mukhang Christian kasi gumagamit ng Bible . Hindi po lahat ng gumagamit ng Bible totoo. Ingat po tayo sa pinakikinggan natin. Baka mamaya yung pinakikinggan natin, mga kaibigan, ibang itinuturo sa atin. Ingat tayo sa ganun. Amen? Scrutinize natin. Ano ba background nitong nagtuturo? Ano ba background ng aral nito? Ito ba ay ayon sa paniniwala namin bilang mga mananampalataya? Ito ba ay may basis ng banal na kasulatan? Pag wala, mga kaibigan, at mukhang maganda lang sa pakinig, at mukhang kapanipaniwala naman yung nagtuturo, mukhang paniniwalaan ko na, pastor, paano po ba sa inyo? Kayo po nangangaral, paano kung malalaman kung kayo'y totoo at sinasabi, baka mamaya ikaw po yun. Kaya nga po nag-aaral tayo Bible, amen? Kaya nga sa lahat ng pag-aaral natin, hindi man tayo nagbibigay ng komentaryo . Inaaral natin ang laman ng Biblia at gumagamit tayo ng mga talata para patunayan na ito pong aral na atin pong ipinapangaral, ito po ay ayon sa itinuturo ng Biblia. Amen? So scrutinize what you subscribe to. Ingat po kayo. Marami po mga kaibigan ang magpapanggap na totoo pero hindi. Ingat. Pangalawa, para po hindi tayo madaya, stay grounded. Stay grounded in Scripture. Malalaman mong mali . Alam niyo kung bakit? Kapag maalam tayo sa Biblia, kaya nga po, every time na tayo ay pupunta sa church, dapat, hindi lang tayo nakikinig, dapat tinitignan din natin, tama ba yung sinabi ni pastor? Ito ba ay coherent doon sa ibang mga talata ng Biblia? Amen? Kasi may mga pag-aaral at may mga mangangaral naglalagay ng pakahulugan sa talata. Ang tawag natin doon, eisegesis. Gumagamit ng salita ng Diyos, kukuha ng talata para i-prove yung kanilang paniniwala na hindi po kinukuha yung tunay na aral doon sa talata. Amen? Ang tawag natin doon is eisegesis. Ang tamang paraan ng pag-aaral is exegesis. Ine-exegete yung aral ng Biblia. Sa pamamagitan, hindi lang nung talata na yan, kundi maging yung ibang mga talata, pinagsasama-sama, kino-compare, at doon natin nalalaman, mga kaibigan, na eto nga ang tunay na aral ng banal na kasulatan. Stay grounded in Scripture. Kasi ang magpapaliwanag ng sarili niya, ng salita ng Diyos, salita din ng Diyos. Amen? Stay grounded. Basta tayo ng Biblia, aral tayo, mga kaibigan, ng salita ng ating Panginoon. At ito pa po yung pangatlo, not only scrutinize what you subscribe to, not only stay grounded in Scripture, ang pangatlong payo natin, mga kaibigan, para hindi tayo ma-deceive, screen every sermon. Pati po yung sermon natin dito, i-screen ninyo. Mamaya, niloloko ko na kayo. Hindi ko po sinasabi to na applicable sa iba, hindi applicable sa ginagawa natin. Screen it. Screen it. At pagkatapos nating ma-screen ang mensahe ng salita ng Diyos na naririnig natin tuwing tayo ay nagtitipon-tipon, pati mga kaibigan, kapag napatunayan nating tama, wala namang dahilan na i-screen mo na, gawain mo na. Ang problema ng maraming mananampalataya na ini-screen, sobrang screen.
Pero wala namang ginagawa doon sa na-screen. Kung tama, gawain natin at walang dahilan para hindi tayo tumugon sa gusto ng ating Panginoon. If you are not careful, mga mananampalataya, you will be misled. Kaya sa pag-aaral natin, pinagdadala natin ng Bible ang bawat sa atin. Amen? Hindi bawal magbasa ng Biblia ang mga mananampalataya. Sa ating mga Baptist, hindi natin sinasabi na kaming mga pastor lang ang may karapatang mag-aral ng Biblia. Makinig lang kayo, tanggap lang kayo ng tanggap. Hindi natin sinasabi yun. Aral tayo ng Biblia. Amen? Pinagte-take notes pa nga natin ang bawat isa sa atin. Para saan? Para pag-uwi natin, pwede ninyong balikan. Tama kaya yung sinabi ng pastor? Hindi kaya niloloko lang kami ni. Aralin natin. Bakit? Sapagkat iyon yung tamang paraan para tayo po ay maingatan sa po pwedeng confusion para pag may maririnig tayong mga aral na kakaiba, teka, tama ba yun? Mukhang mas magaling yata magpaliwanag yun. Kahit magaling magpaliwanag, kung di naman ayon sa salita ng Diyos, huwag natin makikinggan yung magaling. Ang pakikinggan natin yung tama. Amen? Kaya aral tayo ng salita ng Diyos. Amen? Ini-encourage ko po bawat sa atin, wag lang kayong makinig. Search it, meditate on it. Aralin natin, maging sa personal natin kapag wala tayo sa church, aralin natin lahat ng naririnig nating mensahe. Hindi lang sa internet, hindi lang mga kaibigan kung saang lugar, kundi maging sa church natin. Ito ba ay nagsasabi ng katotohanan? In confusing times, Christians must be careful. Be careful. Kasi nasa panahon tayo na marami ang magdi-deceive. At sa end times, many will be deceived. Huwag niyong hayaan. Pangalawa, paano natin dapat harapin? Okay? Hindi lamang be careful in confusion, but secondly, be calm. Maging kalmado lang po kayo. Kalmado. Be calm in chaos. Be calm in chaos. Marami pong mangyayari at marami pa tayong maririnig. Marami pang wars and rumors of wars. Marami pa po yan. Meron pa po bang mas hihigit na nakakatakot nung nagkaroon ng pandemic? Anong mas gusto nyo, yung pandemic o ngayong nakakarinig kayo ng wars and rumors of wars? Ano mas nakakatakot, yung pestilences or yung wars and rumors of wars? Ano mas nakakatakot? Meron pa ba tayong pinagdaanan na hindi nakakatakot? Nung pandemic, yun talaga worldwide. As in. Amen? Yun talaga, grabe nun eh. Naku, talagang babalik na Diyos. Pero wala pa rin, ano? Pero ang dami, mga kaibigang, nagtaasan ng presyon. Ang daming kumita na may kinalaman, mga kaibigan, sa pag-inom ng gamot. Alam niyo bakit? Dahil lahat halos ng tao, mga kaibigan, naku po, walang ginawa kundi mag-isip. Tumaas ang presyon ng marami po. Sino po sa inyo ang tumaas ang presyon? Yung iba po tumaas ang presyon sa dami ng ayuda. Sumobra ayuda kaya naparami pagkain, tumaas ang presyon. Di po ba? Ang dami eh. Dumating tayo sa ganun eh. Ngayon, eto, may nababalitaan na naman tayo. At gusto ko sabihin, marami pa tayong mababalitaan. Tingnan nyo ang sabi ng talata, verse number 6 to 8. Ang sabi talata in verse number 6, and ye shall hear of, of wars and rumors of wars. Anong sabi ng talata? Ang sabi ng Jesus Christ, see that ye be not, tiyakin niyo, huwag kayong matatakot. Hindi sinasabing, dapat wala kayong pakialam. Hindi, may pakialam tayo. Iba yung walang pakialam sa binabalot ng takot. Marami mga tao binabalot ng takot. Hindi na makapamuhay ng normal dahilan sa mga naririnig. Hindi na mapagkatulog. Nawawala na yung pagtitiwala. Hindi na mga kaibigan nakakapag-isip ng mabuti. Di po ba alam niyo kung bakit? Hindi dahil sa may problema, kung hindi sa sobrang
takot sa kalooban, sa isip at sa puso. Huwag nating hahayaan ganon. Be not troubled. Alam niyo sabi, for all these things must come to pass. Kaya, iba talaga kapag may Bible, Kapag nagbabasa tayo ng banal na kasulatan, kapag isinasa puso natin ang word, may mga nangyayari, pero dahil may basis tayo, teka, nakakatakot. Ba, sino sa inyo hindi natakot ng pandemic? Lahat tayo naka-face mask Amen? Masama bang maging mapag-ingat? Hindi masama na mag-ingat. Pero, pastor naman, ibig sabihin, bawal matakot. Hindi, yung matakot normal bilang tao, pero yung mag-dwell ang takot sa puso natin, hindi tama yon. Yung matakot tayo sa nabalitaan natin, hindi man po masamang matakot, tao tayo Pero yung natakot na tayo sa nabalitaan natin, pagkatapos magugulo ang buhay natin, magdwell tayo sa takot, hindi na po kalooban ng Diyos yun. Kasi hindi tayo tinawag ng Panginoon sa takot, tinawag tayo sa kapayapaan. And we have the Holy Spirit with us. At nakakatulong kapag ang salita ng Diyos, alam natin. Amen? Alam natin. We shall hear of wars and rumors of wars. Pero huwag kayong mag-alinlangan, huwag kayong magulumihanan. Bakit? Sapagkat lahat ng yan will come to pass. Kaya every time na makakabalita tayo ng hindi maganda, imbis na matakot tayo, sabihin natin, uy, nabasa ko sa Bible yon. Totoo nga yung sinabi ng Bible, there shall be wars and rumors of wars. Nasa Bible yon. So, imbis na takot, ang maramdaman natin, alam nyo, mababaliktad. Imbis na takot, ang mararamdaman natin tiwala sa salita. Ay, totoo ang Word of God. And therefore, ang pagbabasihan ko, hindi yung current events, hindi yung mga balita, kundi ang pagbabasihan ko ng buhay ko, walang iba kung hindi yung sinasabi ng Word of God. Because it will come to pass. Amen? It will come to pass. Ang kailangan natin, hindi yung magandang balita na sasabihin ng Channel 7 o ng mga balita na naririnig natin araw-araw. Ang tunay ng panggagalingan ng magandang balita, walang iba kundi ang Word of God. Salita ng Diyos. Salita ng Diyos, ito magtatanggal ng takot natin at magbibigay ng tamang pananaw sa lahat ng mga bagay na pagdadaanan natin sa ating mga buhay. Ang command ng Diyos, be not troubled. At lagi nating tatandaan ang katotohanan ito. Ang mga events na nagaganap ay hindi signs that God has lost control. Yan ang isisiksik ng kaaway sa isipan at kalooban natin. God has lost control. Hindi yun ang dapat na maging kaisipan at damdamin natin, kundi ang mga signs na nakikita natin, mga kaibigan, sa ating pong paligid at sa mundong ito, ay dapat magsabi sa atin that God's plan is unfolding. God's plan is unfolding. Hindi siya nawala ng kontrol, kundi isang maliwanag na patunay na ang plano ng Diyos ay unti-unting nangyayari at nasusunod. Sabi ng Biblia, these are just beginning of sorrows. Beginning of sorrows. Pastor, ibig sabihin, meron pa. Pastor, naman nakakatakot naman yan. Hindi po natin sinasabi para takutin. Kasi yun ang reality Amen? Kahit nasabihin, hindi, maganda. Sa banal na kasulatan, meron nga sinabi na gagamitin ating mga kaibigan sa mga huling araw ang kapayapaan. Sasabihin ng marami, peace, peace. Pero ang totoo, pag-aaralan po natin, ayaw lang nating i-preempt ang mga talata, pero pag-aaralan natin, nagagamitin ating mga kaibigan, pagdating ng araw ng Antikristo ang kapayapaan, pero ang totoo nun, hindi talaga kapayapaan kung hindi distraction. Kaya kung meron ng kapayapaan ngayon, gusto ko sabihin sa inyo, praise the Lord. Amen. Pero hindi mananatiling payapa ang mundo natin ito. Isa lang talaga ang tunay na kapayapaan at ito'y manggagaling walang iba kung hindi sa ating Panginoong Diyos lamang. Tandaan po natin. Beginning of sorrows. Inihalin tulad po ang beginning of sorrows sa ang tawag po natin sa mga nanay, nakakaintindi ng husto mga nanay, yung birth pains. Alam niyo, kapag malapit na nailabas ang anak, di ba, birth pains. Yung bang humihilab na, di ba, yung akala mo manganganak ka na, hindi pa pala. Di ba?
Yung magpapadala ka sa ospital, akala mo talagang lalabas na hindi pa pala. Di ba? Birth pains. Birth pains. Maraming darating na ganon. Kaya nga, again, inuulit ko, ang scriptures, maging ang pag-aaral natin, hindi natin inaaral to create panic. Hindi tayo dapat mag-panic kung hindi para i-prepare tayo. At papaano natin dapat haharapin at mabubuhay o mamumuhay sa ganitong kalalagayan na kitang-kita na natin na talagang malapit nang dumating ang Panginoon. Be calm in chaos. Be calm. Mga mananampalataya, kalma lang ha. Kalma lang. Amen? Ha? Huwag naman yung, di ba, mababalitaan natin, Pastor, pag-pray nga po natin si nasa ospital po ngayon. Bakit? Ano nangyari? Na aksidente, ma? Di, Pastor, hindi po na pagkatulog, hindi na po na kumakain. Sobrang takot po na ospital. Kalmado lang tayo, mga kapatid. Hayaan natin na ang salita ng Diyos ang siyang mag-dwell sa ating mga kalooban at sa ating mga puso. Ano po ang tama? Ano yung application? Ano yung challenge sa atin ang salita ng Diyos? Una, letter A, conquer fear. Pagtagumpayan natin ang takot. Paano, Pastor? Takot na nga ako. Paano kung pagtatagumpayan? Sa pamamagitan natin, mga kaibigan, ng salita ng Diyos through the Holy Spirit. Tandaan natin, tayo'y tinawag ng Diyos hindi sa takot, kung hindi sa kapayapaan. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Philippians chapter 4, verses 6 and 7. Be careful for nothing, but in prayer and supplications. Ito yung tamang panahon na tayong mga mananampalataya, let us be prayerful. Be prayerful. Kasi ang magtatanggal ng takot sa puso natin, walang iba kundi Diyos lang. Hindi magandang balita. Amen? Sino sa inyong natuwa, mga kaibigan, na bumaba na ang presyo ng gasolina? Umabot ng 140 mahigit. Grabe po, nung nagpunta kami sa Baguio ng mga kalalakihan, mga kapatid, 8,000 kulang eh. 8,000 kulang. Samantalang ang full tank ng sasakyan, papunta dati, 2,500. Kasya na, nakauwi na. 8,000! Sino ang sumaya nung bumaba ngayon? Yata parang nasa less than 100 na. Amen? Masaya ba kayo? O gusto ko sabihin sa inyo, next week tataas uli. Hindi, totoo po yun. Nabasa ko, Tuesday tataas uli. Kaya kung magpapagasolina kayo, magpagasolina na kayo ngayon, Tuesday mukhang tataas uli. Nakita na po ninyo. Kung balita lang na maganda ang ating aasahan para sumaya, asahan po nyo, lulungkot din kayo. Ilang panahon lang, malungkot na naman tayo. Amen? Pag doon mo ibabase at aalisin mo ang salita ng Diyos na siyang magbibigay ng tunay na katotohanan at impluensya sa buhay natin at hindi natin titignan at pananampalatayanan ng Word of God natin, babalutin tayo ng takot. Babalutin ka ng takot. Hindi ka mapagkakatulog. Pero kapag ang salita ng Diyos isinapuso natin at sinampalatayanan natin, makakatulog ka ng maayos. Bakit? Kasi alam mo, hindi mo kontrol eh. Pero alam mo na kontrol ng Diyos ang lahat ng bagay at ang Diyos na ngako that I will never leave thee nor forsake thee. Amen? Amen? Pastor, ang hirap naman pagtiwalaan. Sabi ko nga, meron pa bang mas mahirap na kalalagayan nung 2020? Ha? Meron pa ba? Grabe mga kapatid, sabi ko nga itong wars and rumors of wars ngayon, kumpara natin ng pandemic, grabe, mas grabe na yun eh. Pero sa biyaya ng Diyos, nalampasan natin, Ngayon pa ba? At alam nyo, nagbigay ng kalakasan sa atin nun, God's Word. Kaya kahit pinatitigil, kahit walang face-to-face, pero hindi tayo tumigil, salamat sa Panginoon dahil ginamit niya maging ang pangangaral sa internet, online, para tayo mga hindi makapunta sa church, dahil sa sobrang takot natin mawawalan na ako ng trabaho, paano na mamamatay na yata ako. Dati, huwag kang uubuhin. May COVID ka. Natakot po ba kayo nun? Ang daming nangamatay. May mga pastor akong kaibigan nangamatay because of COVID. Buti na lang may Word of God. Totoo po yan. Kahit naman mga unbelievers nakasurvive eh.
Pero iba yung survival ng mga mananampalataya, hindi lang dahil tayo ay nabuhay at na-provide, kung hindi alam natin mga mananampalataya na yun yung panahon na ang ating pagtitiwala sa salita ng Diyos ay tumibay. Alam ba ninyo na during COVID time, maraming namatay sa COVID? Pero alam po ba nyo na marami ring namatay sa nerbiyos? Totoo yun. Inatake sa puso. Walang COVID. Inatake sa puso. Na-stress, inatake sa puso. Pero ang mga mananampalataya, nagka-COVID yung iba pero nakasurvive. Amen? Nagkaroon ng takot pero hindi na natili ang takot kasi natutong harapin na may pagtitiwala sa salita ng Diyos. Mga kapatid, in the last days, you need God's Word. Ito yung panahon, mga kapatid, na nananawagan sa atin at sinasabi sa atin, you must be watchful, you must be faithful, and you must always be ready. At walang ibang paraan for us to be ready kung hindi ito, for us to be watchful and for us to keep on serving the Lord, kung hindi ang salita ng ating Panginoong Diyos. Conquer fear. Control anxiety. Usong-uso po yan ngayon, anxiety. Control it. Sobrang hirap nga eh. Hindi mo kayang kontrolin, pero sa pamamagitan ng Diyos, sa pamamagitan ni Kristo, you can control anxiety. Huwag mong hahayaan na anxiety magkokontrol sa'yo. Let God control your life. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Amen. Kung meron man sa atin ngayong pong oras na ito at yan po ay reality sa panahon natin ngayon, that you are suffering from anxiety, gusto ko pong sabihin po sa inyo, mga kaibigan, you cannot conquer anxiety sa pamamagitan ng positive thinking lamang. Kasi kahit na gaano tayong ka-positive thinker, magiging negatibo yan. Tao tayo eh. Tao tayo eh. Kailangan natin mga kaibigang magpasakop sa Espiritu ng Diyos. Kailangan nating isurrender yung isip natin, yung kalooban natin, hindi sa kung paano natin nakikita, kung hindi kung ano yung sinasabi ng salita ng ating Panginoong Diyos. Then and only then we can conquer anxiety sa buhay natin. Conquer it. Conquer it. Control it. Control it through God's help. Through God's Word. Sa biyaya ng ating Panginoon. At ang pangatlo, letter C, continue in confidence. Magpatuloy ka. Magpatuloy ka. Tayo mga mananampalataya, nagtutuloy-tuloy, hindi dahil walang problema. Amen? Nagtutuloy-tuloy tayo because we are confident na kahit ganito ang nangyayari, ganito ang pinagdadaanan natin, pero alam natin na hindi walang kabuluhan ang ating ginagawa for the glory of God. Bakit tayo nagtutuloy? Bakit? Kasi may pinagtitiwalaan tayo na merong isang Diyos na nakakaalam at merong isang Diyos na nagbigay ng pangako at merong isang Diyos na tutulong sa atin sa lahat ng ating pagdadaanan sa buhay. Continue. Continue in confidence. Be steadfast. Sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse number 58. Be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor will never be in vain in the Lord. Just continue. Continue in confidence. The world may be falling apart, but God's plan is coming together. Sa panahon na chaotic, sa panahon na punong-puno ng uncertainties, ang mga mananampalataya ay dapat maging kalmado. Be calm. Be calm. Naalala ko tuloy, mga kaibigan, yung nangyari sa panahon ng ating Panginoong Kristo kasama ang mga alagad nung sila ay naglalayag. Biglang lumakas ang hangin. Ang Panginoong Kristo ay natutulog. Sobrang takot ng mga alagad sa lakas ng hangin na nagdulot ng malakas na alon, na pumapasok na sa loob ng kanilang bangka ang tubig. Akala nila malulunod, magkakapsize ang kanilang sinasakyang bangka.
Ginising nila ang Panginoong Sukristo at ang sabi niya sa Panginoong Sukristo, Panginoon, carest thou not that we perish? May mga pagkakataong ganun ang nasa isip natin, ano? Iniisip natin, Panginoon, ba't alam mo namang nangyayari, ba't parang wala kang ginagawa? Hindi, may ginagawa. Panginoon, ba't ka natutulog? Parang sasabi ng mga alagad, Panginoon, natutulog ka eh. Malulunod na tayo, lulubog na itong bangka natin. Pero ang totoo nun, hindi naman natutulog ang Diyos eh. Alam niya eh. Eh bakit sa kalmado? Bakit hindi siya nagugod? Yun nga eh. Pinapakita ng talata, pinapakita ng kwento na yung nakakatakot sa atin sa Diyos, hindi, baliwala yun. Yung tubig, mga kaibigan, that is above our head is just underneath Christ's feet. Ganun ka makapangyarihan ng Diyos. Hindi natin kailangan matakot kung tayo ay may pagtitiwala sa Diyos. Kaya anong sabi ng Panginoong Sukristo? Nung ang Panginoong Sukristo ay gumising, hindi dahil tulog na tulog siya. Ano nangyayari? Hindi. Alam niya nangyayari. Kasama sa test yun eh. Tumayo ang Panginoong Sukristo na walang sinasabi, itinaas ang kamay at alam po niya nangyari, yung malakas na hangin, yung malakas na alon, biglang naging payapa. Alam niyo, sabi ng Panginoong Sukristo sa kanyang mga alagad, O ye of little faith. O ye of little faith. Alam niyo, ang tunay na usapan, hindi naman yung laki ng problema, hindi yung nakakatakot na mga balita, kung hindi, ang pinaka-issue is not yung events. Ang issue ng buhay natin ay hindi yung laki ng pangangailangan o laki ng problema. Ang issue sa buhay natin, mga mananampalataya, is our faith. How big is your faith? How big is your faith? Ang mga problemang pagdadaanan ng mga nakakatakot na mga balitang naririnig natin ay paraan para makita natin kamusta at gaano bang kalalim ang pananampalataya ko sa Diyos. Ang daling magsabing nananampalataya ko sa Diyos kapag maayos lahat, ano? Kapag ang nangyayari sa negosyo natin, okay. Kapag maganda at lagi tayong napopromote sa ating trabaho, kapag ang pasok ng pera natin, mga kaibigan, walang pigil, okay. Kapag lahat ng ine-expect natin nangyayari, kapag ang mga tao nakapaligid sa atin, lahat mababait sa atin. Pero ang tunay na subukan ng pananampalataya, hindi yung kapag maganda lahat, kundi ang tunay na subukan at malaman natin ano ba ang level at status ng ating pananampalataya kapag dumarating na ang mga pagsubok. Sa panahon natin, mga kaibigan, na tayo ay humaharap sa mga sitwasyon, hindi ko alam kung ano, iba-iba tayo, iba-iba marahil ang pinagdadaanan natin. Yung iba sa atin, walang kwenta masyado, hindi nga tayo nanonood ng feed sa Facebook o sa balita patungkol sa Iran at sa US, hindi nga natin pinakikinggan yung iba. Basta po sa ako, ang concern ko, yung araw-araw na pangailangan namin. So kung wala doon, baka meron po sa atin dito, mga kaibigan, ang pinoproblema natin at nagiging kabigatan ng kalooban at isip natin ay yung sitwasyon o problema o pangangailangan natin sa pang-araw-araw. Na marahil nagdudulot para tayo ay magkaroon ng takot, para hindi natin maharap ang kinabukasan ng may mga tamang kalooban at isip. Gusto ko sabihin sa atin, mga kapatid, kung paano tayo nagre-respond ay isang magandang indication kung gaano at ano ang kalalagayan ng ating pananampalataya sa Diyos. Alam po niyo dapat na maging response natin, Lord, Panginoon, nagkaroon ako ng takot. Panginoon, please, increase my faith. Kailangan ko po. Kailangan ko po. Panginoon, sorry kasi mas tumitingin ako sa nangyayari. Nakalimutan kong tingnan yung mga nangganap na at nangyari na kung papaano ka nagpakita ng yung biyaya sa buhay ko in the past. Yun ang problema, no? Hinahayaan natin ang magdikta ng nararamdaman natin yung nangyayari na nakakalimutan nating balikan yung nangyari na. Amen? Kasi kapag natutunan mong balikan yung nangyari na, yun yung magiging kalakasan mo at gagamitin ng Diyos para kapag humaharap ka na sa mga nangyayari, hindi ka na madaling nadadala. Bakit? Kasi ngayon pa ba ako madadala? Kaya nga binabalikan natin ng pandemic eh. Sa panahon ngayon eh. Bakit? Sabi ko nga, meron pa bang mas matindi nun? Meron pa ba?
Grabe yun eh. Natigatig buong mundo. Ngayon, ang epekto sa buong mundo, pagtaas lang ng gasolina. Amen? Nung pandemic, ang epekto, patay ang maraming tao sa buong mundo. Walang makapigil. Dati. Pero sa biyaya ng Diyos, nakalampas tayo. Dati. Di ba ang tama? Kung meron mang mga pangit na mangyayari at papangyayarihin pa lang sa darating na panahon, huwag nating kalimutan, always look back. Always look back. You know why? Kasi pag natutunan nating tumingin sa nakalipas, mapapalitan ng takot ng kapayapaan ng puso. Mapapalitan ng pagdududa ng pagtitiwala sa Diyos. Kasi kung anong ginawa ng Diyos nung nakalipas, He is still the same God, hindi nagbabagong Diyos na totoo sa kanyang pangako sa atin. Facing the end times faithfully. Just be faithful. Be faithful. Ito yung panawagan ng Diyos. Be faithful, mga mananampalataya. Sinasabi ko sa inyo to, hindi para mag-create ng takot ang sabi ng Panginoon, but for you to be faithful. Hold on. Keep faith. Keep on. Huwag kayong magpapatigil. Tumayo po tayong lahat. Let us pray. Let us pray. Facing the end times faithfully. Reality po ito, hindi natin maitatanggi. We are on the last days. We are on the last days. Nasa huli na panahon. Kung kailan po yung talagang panahon na itinakda ng Diyos, hindi natin alam at hindi na natin para alamin pa. Kasi Diyos na nakakaalam, pero doon sa mga bagay na ibinigay ng Diyos sa atin na dapat nating gawain, yun lang yung kaya natin. At ang ibinigay sa atin ng Panginoon is to stay faithful to Him. Palitan natin ang takot o pangamba sa kung ano man ang pinagdadaanan natin at nagdwell sa isipan at kalooban natin, palitan natin ang pagtitiwala sa Diyos. You know why? Kasi ang salita ng Diyos hindi nagfe-fail. Ang salita ng Diyos ay totoo. Ang salita ng Diyos ay mangyayari. Kung meron man tayo mga takot sa puso natin, ang puso natin at isip natin filled with anxiety, kung ano man ang mga bagay na marahil ay nagdidikta at nananahan sa kalooban natin na nagtatanggal ng saya at naglalagay ng takot. Ngayong umaga pong ito, bakit hindi tayo lumapit sa Diyos at harapin natin na may pagtitiwala sa alam ng Diyos lahat? At may paraan ng Diyos para ayusin ang lahat ng bagay. Ang kailangan lang natin ay lumapit at magtiwala sa Kanya. Kung ito po ang panalangin natin, kung ang Diyos nangusap sa atin, kung meron lang po tayong pinagdadaanan sa ating mga buhay na nagbibigay ng kabigatan, ngayong oras na ito, pagaanin natin ang ating mga buhay sa pamagitan ng pagbibigay ng lahat ng ito sa harapan ng Panginoon at sa kamay ng Diyos. At ang patuloy na pagtitiwala sa Kanyang salita at Kanyang plano sa buhay ng bawat sa atin. Kung meron tayong dapat ilapit natin sa Diyos. Para po sa ating invitation, if the Lord is talking to you, talk to God. Come to the Lord. Humble yourself before the Lord. At sabihin natin, Lord, ito pong sitwasyon ko, ito pong mga takot ko, ito pong mga pinagdadaanan ko, Panginoon, ayusin mo po at palitan mo po ng pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Kung ito pong panalangin natin at nangusap ang Panginoon sa atin sa anumang kaparaanan, anyayahan ko po kayo, come to the Lord, lapit po tayo sa Diyos at manalangin po tayo sa Kanya. Come on, God bless you. God bless you. God bless you. Kung meron man po sa atin ngayon pong oras na ito ang nagsasabi o marahil nangangailangan po kayo ng special prayer. Pastor, kailangan ko lang po na may magpe-pray sa akin. Meron ako mga pinagdadaanan. Hindi nyo kailangan sabihin kung ayaw nyo sabihin kung ano yung pinagdadaanan ninyo. Pero baka meron po sa ating kalagitnaan nagsasabi, Pastor, kailangan ko lang na may magpe-pray. Gusto ko lang po may magpe-pray sa akin. Baka
meron po sa atin ngayong oras na ito at kalagitnaan natin. Anyayaan ko po kayo, pakitaas nyo lang ang kamay nyo. May lalapit po sa inyong counselor to pray for you. Come on, wag po kayo maya. Pakitaas mo lang ang kamay mo. Kailangan mo ng isang magpe-pray para sa iyo sa kung ano man yung burden na pinagdadaanan mo sa buhay. Anyayaan ko po kayo, wag kayong mahiya. Ito po'y lugar na kung saan ay maaari nating ibigay at ilapit sa Diyos ang ating mga kabigatan at pinagdadaanan. Pakitaas mo lang ang inyong kamay, ipagpe-pray po kita. Kahit sandali lang, you need someone to pray for you. Meron po ba? Meron po ba? Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, pagpalain mo po ang mensahe na aming narinig. Bagaman ang aming pong pinag-usapan ay patungkol sa mga huling araw, ayon po sa Matthew chapter 24, pero kalaki po ng aming pag-aaral at challenge, Panginoon, ay ang maipagtiwala namin, Panginoon, lahat ng mga kabigatan, kabagabagan. Lahat, Panginoon, ng marahil ay worries. Lahat, Panginoon, ng takot sa aming mga puso't kalooban, na marahil ginagamit ng kaaway para, Panginoon, kami ay ilayo, para kami ay tanggalan ng kaligayahan. Sa pangalan ni Jesus, ayusin mo pong lahat ng ito. Sa tulong ng Panginoong Jesus, ang iyong mga salita na amin po na pag-aralan ay maging kasangkapan upang maharap namin ito ng tama at ng ayon sa iyong kalooban at salita. Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong mga anak, ang bawat isang nagsilapit sa harapan, ang iyong mga anak na nananalangin sa kanilang mga lugar. Katagpuin mo po kami. Ang salita mo ay maging bahagi ng buhay namin, na magiging liwanag ng aming mga landas, magiging ilawan, Panginoon, ng aming pong bawat mga hakbangin, at ang salita mo po ang magbibigay, Lord, ng pagkain ng aming mga kaluluwa at magbibigay, Panginoon, ng kapanatagan sa aming mga puso. I-bless mo po ang aming mga puso. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming naging pag-aaral. Sa iyo po namin binabalik lahat ng kapurihan at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus, na amin pong tagapagligtas. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon. Balik po